Muna nga po, usang si Bato, ikan dire. Si Bongo, ikan sa Davao. Si Dr. Mata, taga Davao. Di sa may makikharong sa kanato, maraganato, kundi taga Davao. No? Si Pastor Kimuloy, hininanig, istorya bahay sa reliyon. Kaya ko rin naman ko, membros kay OJC. Natuloy ko ko. Dugay ko presidente sa mga sakristan di Espiral. Natuwa pa kasal kay Pao kung saan ba Espiral, muna yung pangalan sa bansalan niya ito. Shoutout sa inyo lahat yan. Okay ba signal natin? Ganong ituboy man nato si Pastor Kibuloy. Hindi mo na siya patuloy. Ang mensahe ni Sir Jason sa mga istorya sa reliyon karon. Ang ipangita sa nasun karon, leader na dunay pagpangga, pagmahal sa tao. Thank you, Ma'am Elsie. Kung istoryahon ang pagmahal sa tao, kaninang tanan. Share naman po dyan. No, nakaila na kuha ng tanan. Hasta na mo bang kandidato nila? Huwag makaparang sa sinceridad, sa honesty, o timos na pagmahal sa katawan, gawas ni Pastor Kibuloy. Pero daga kayong OFWs taga-bansalan. Di ba? Naay nag-Japan, naay nag-Seaman, no? Naay mga nurse. Pero, kasagaran sa Seaman, sa mga PH, sa mga professionals, ini kahuman sa kontrata nila, isip OFW, wala. Kung palaslumong ng batasan ng ginigana ng igsoon, purot ang pangita. Sa ito pa, magtanga na lang ang OFW. Muna, nakasabot si Pastor sa ilang kaugmahon. Muna yun siya, Jay, kay gahapon naman nagbulat, consultant ko nila, no? Sa SMNI. Ino siya, sulti ang taga-bansalan. Nga usa sa lugar din daghan kayong OFWs. Nga ulo galing sultihon o unaw siya ang numero 1 nga batakang balaod nga iyang ipasa mao maghatag og retirement and pension for OFWs. Yes, Sir Erickson. Murag 7 bilis na kaping kandidato, siya lang ang nakauna-una sa kaugmaon sa mga OFWs. Paminawa ko ng mga ubang kandidato, dagang kayo niyo. Palagi-share naman po. Thank you so much. Muni muna, no? Doon na mo ayuda. Pakinggan niyo po yung sasabihin. Siya Jason sa meron po siyang i-reveal. Sa Katibukan sa Pilipinas, isara ang ospital sa OFWs tuwa sa San Fernando, Pampanga. Sa tumaw, pamilya mo po OFW, gusto mo ma-ospital, mga tumata dito. No, layo kayo. Bumato tayo SPMC, nga makibawas na taga Davao del Sur ta, mag-ismul pa. Tungol kay ang atong congressman, Miguel Maman para matagtang si Day. Okay pa, Sir Aki. Thank you. No offense, bet. Ano ko na ako na-stressing. No? Pero sa iyo, na desisyon. Di ba kasi buong Davao siya rin magtirba? No? Bagay, problema na niya. Ang to sa yung kinatuloy, yung naunaon na niya. Gano'n na kaisipot na sa pangalan ni Inday. I-explain na gani ha. Kining eleksyon sa gamhanan patok sa gagmay. Probinsyano o hinadato. Sila Marcos, Sir Romualdez, grabe pagkadato na. Sa wala pa ang eleksyon sa 2022, wala ma-appeal si Romualdez sa mga dato sa Pilipinas. At kaumang tulong ito kasyam na siya sa pinakadato sa Pilipinas.
Diba, siguro mong gasang ipon niyang kwarta, di ka na sa inyuhan. Okay. Kaya di sa ka na pala hubog, kabayad man ang tax. Ha? Mga onis dyan, kabayad niya po mong value ang tax. Sa ito, makita ng tanan, kabayad ang tax. Ang kanakapay, pitsa 31 pa lang sa Enero, kining administrasyon nakipagawas na ang halos 80% sa budget. Imagine mo, wapay sa kamunan, nabulsa na. Ang kwarta, 6.3 trillion pesos. Bilin-milyon, trillion. Kunya, gusto sila, Okay, sir, no problem. Munang dinungna nila ang ilang grupo gikan sa nagkalain-lain political parties, gitawag nila alkansya sa bagong Pilipinas. Hindi alyansa, alkansya. Kaya nagsinyo siya pangiwang kwarta na to. Ya, gusto mo anak? Dali ang hindi nang umilis, pero hindi ka po sa akabong po office, kapigyan niya, ganda kayo. Pero ayaw ang problema ko ganun. Magpatawag sila na iakap, na i-ayens, na itupar, na i-corpus, linya mo. Kay kwarta na ito na. Hindi na nila kwarta. Kunuay, kika nila. Pero kwarta na ito na tanan. Ang problema, ang ilang ginahatag, 30% lang. Ang 70% na bulsas para ang congressman o mga tao ni Marcos. Kapirmaho mo chismin, pero ang hatag 3.5, 1.5. Diba? Habang nakadawat yung 15 direct. Nakadawat yung tatas, sinpil. Pero sa ilang report, mabisto man na, dumagani direct. Pero mayroong panghatag o nakak. Ito sa Bicos pa, sa Jib, Mate. Ang ilang report, sobra daw sa 5,000 ka Davao del Sur resident ang nahatagan ng ayuda. Tinoon man. Kaya nag-lista-lista rin sila, di ba? Unya, sa report nila, ang ila daw ang ipanghatag at umadawa, close to 480 million sa Davao del Sur. Ako, hindi man pagpangatog, kabawa man niya akong mga silingan niya. Ha? Sila, Ms. Pancho, Ms. Joel. Bright mo sa mat. Shoutout Nanay Corazon. Ikwenta na ko na. Sa magatag kong chistin, sa 50 milyones na dahil. Kababayan Viral PH siya. Nasa na ito, ang 430 milyon. Sa pulsa. Muna ang ilang estilo sa ayuda. Punuhay, katabang sa pobre, pero kinatabangan nila una ilang bulsa. Bravo! Sakit pa lang doon, pero mga din tinoon. Yabalikan na to ng damgo ni Pastor Kibuloy. Damgo siya, tungod kay din sa senador. Pero Yes, kasama ko sa lang muna tayo. Chacha, Mamaya, maglalay po ulit tayo. may muna siyang reality. Kaya nga nung mong reality, kaya nga pamatuta naman niya. Ako, kay nagtrabaho ko sa Davao, saksi ko. Sige naman ako nagkansaw si Apollo. Kaya dito pa sa Ar Castillo, magsigla sa Guali, 15 na kabuksigla sa Guali. Ngayon yung digong, tanawa na siya, 15 na kabuk, ibukat ang kawalian. No? Pero, nga naman, nga ang KOJC, kung matamalibog sila, nahimo nila nga isa sa pinakadakong organisasyon sa tibok kalibutan, pinakadatong organisasyon sa tibok kalibutan, tungod kay zero ang korupsyon. Ang tawag. Huwag ibibindo. Bansalan Davao City, ma'am. Ay, Davao City. Bansalan Davao. Kami ako, ikan ko sa ABS, ikan ko sa GMA.
Makapalit na equipment, milyon-milyon. Kaya pero mo tingalan yung anong gamay ni SMNI, pero naka-broadcast na tibok kalibutan. No? Kaya makapalit sila gamit, mas advance, mas gamay ang gasto. Oy, Kumitawa. madam. Karon, Shoutout, mamak. kaning kawat ang doon sa gobyerno, paway sa di ba? Ang himo sa mga senador o mga congressman para dato sila kanang ila tanang gasto sa kongreso, why resikuhan? Sa ito ba, wapang kabaho, ang kada senador, ang iyang monthly income, sweldo allowance, nasa 5 million na bulan. Wapang kabaluan na, no? Ang congressman na to, sinatrasi, sa kada isang congressman, ang ilang binulan, hindi mo menos 1 milyon. Ang bulan, sweldo allowance. Wala. Isa kung saan na testo, why is buhay? Wala yung nga, liquidation by certification. Ikaw na po ang mapilang congressman, butang niya dito, hindi nagpamatuon na ako nagasto ang 1 milyon. Permado, Jason siya. Pora. Isa ko niya magasto. Isa kihatag niya sa iyang kalit. Ha? Isa kicheck niya sa hotel sa Igos. Wala yung risiko na. Mo na ang kongreso sa mga ating ginakatoy. Exercise katoy. Liquidation, di ba nila, liquidation by certification. Iguran sa kapapilan. Foreign nun, nagasto na po Ikitagaan siya 50 million para sa ayuda rin sa Davao del Sur. Ngayon na siya, nagasto na ako ang 50 milyones. Man, trasi, pagas. Kuwata ka ba, nagasto ba? Kaya wala yung ispuan. Kana, maundang na o mudaog si Pastor Tibuloy. Balik niya ang pagsubay sa balaod kaya sa provisional audit, sa government auditing, kinahanglan sa matag gasto, imo ka na i-liquidate by official receipts. Muna itawag ng post-audit. Now, kuha man sa mga congressman o senador. Kaya hindi sa gusto ma-check kung gasa nila gigamit. Na ko'y amigo, gusto nila, senador, kada may kulis magpita nun. Kada may kulis siya mo pabayran sa among kaon o kanang kape. Nireklamo siya. Sumalangin ito ang kaluluwa ni Joker Arroyo. Kung Joker, bayaran mo na. Sabi ni bata ko palagi. Ikaw wala ka mang gasto. Ang iyang staff, sekretarya, driver, o yung katabang sa palay, mora. Yung allowance niya 5 million. Muna nga kinahanglan, inyo yung subayon, kining nagpapili ng mga senador. Nagpapili ng mga congressman. Nagpapili ng mga mayor. Mamping, shoutout. Ngayon, dalagtutan ka ng local government gamay. Ang bansa lang, dire magkikan ang number 1 dito po kape sa Bansalan, sa tibuok Davao del kalibutan. Sur. Bansalan. Arabica o Brabusta. Pwede mabuhay ng mga po na. Pero, wala kay post-harvest facilities. Dire sa Bansalan, diya sa unahan sa Managya, balita kayo ng tawag na, magkikan ang pinakagwapo nga mga gulay. Siya mga tutang paliti, ka ng mga daot, bayan di papalit. May dalo na mag-reach sa Davao. Siya manubra ang harvest, makita na lang nato sa kalsada. Gano man, tungod kay walay bitawag o post-harvest facilities. Ang kamatis, ibis bulungtat o bulong kabulan,
di aptag doon kasi ba na nadaot man. Pero natay refrigerated warehouses sa Managa, o di ba sa Palutakay, bulungtad na nakapangayo tag wapong presyo. Nganong ako nang iisgutan, tungol kayo sana sa priority ni Pastor Kibuloy. Kung pananglitan, swertihon siya, kung inyong suportahan ang pinaka-modern post-harvest facilities, refrigerated warehouse, itukod sa Bansalan. Bansalan Davao del Sur po. Ma'am Sasanit Tanaka. Ito lang. Pagkaibaon na akong nanay rally dire, tuwang sa Manila. Nanagit ko dito, nako, muli sa kultural. Kaya gusto na ako istoryahan ang akong mga silingan sa mga maayong pangandoy. No? Kaya wala nang pinistorya ko na eh. Kung ako'y invitasyon sa Pampanga, sa Samuanga, Sibugay, wala na kumuha ko dito. Hihuli ko dire. Daghan kayo ang chances, ang katigayunan nga mo asenso tag maayo din sa Bansalan. Pero mamahimo lang na ito na kung aduna kitay maayong relasyon sa mga leader nato sa taas. Kayo magsadikta dire sa internal revenue allotment sa Binal, sa Bansalan. Pinaraikira na ito dire. Wakabot 300 million, no? Imagine mo, kada post Bansalan. Ha? Ang akong kipuyan, akong balay sa Quezon City, sa barangay Bahay Toro, ang among ira sa barangay, 720 million barangay na. Nga naman, tungod kay inigbunga sa bangga, o pila na ikikta sa kanang mamalitay, pore presyo. Diba? Bisag ang presyo, 200, palito nila din 31, 52. Wala, walay mo nga, wabot ang presyo 170. Tulihan dito eh. Oh. Mo nang importante ng post-harvest facilities. Kunya, nagtuusad ni kami sa technical staff ni Pastor Kibuloy. Muasensyo lang ang lungsod kung adunay eksaktong ayuda o pundo. Muna, isa sa plano ni Pastor Kibuloy nga kanang Department of Agriculture totally involved na nato sa local government units kay kanang 280 billion na budget kay ilan ang ginakawag dito sa Manila ipanghatag na sa mga munisipyo para makahimog project ang munisipyo. Ma'am Lilia. So, daghan. Ato pa, ang ako lang hangyo ninyo, pinagyo ko ka ng bombastic, siya tawag gani, mag-speech pa. Kaya ako mas gusto na ko trabaho. Gunang, tingala sila,ison siya, pakino naman ikabaw. Niya sinusunod number 1 sa kanila. Huwag manginig to. Ipakiro na kung kabaw sa mabuhay. Niya to. Daro-daro. Pero naningkamot nga maka-eskila. Nag-ordi student Gustabaw, mahuman sa isa ka kurso, nakikatigayo na, nag-eskwela na sa usap, nag-masters, nag-doctorate. Kung ang yasinso ko. Nga nung istoryahan mo na ko niya, muna'y pangandoy ni Kibuloy. Muna nga, nagtukod siya, asa mo makita ha? Nagtukod siya Jose Maria College, Granado sa airport. Karon, mo yung number 1 sa College of Law. 100% ang pasig.